Sibakin nyo na para sa akin. Anong kinatakot nyo? Tuloy lang, saksak nyo ako. Anong takot ng basura sa pagpatay? Halika, halika. Sabay nating batiin si Shishi sa kanyang kaarawan. Manatili ka sa iyong bayaw. Salamat. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Bayaw, dapat kang maging maayos. Para sa aming kapatid na si Shishi, 100,000 na mayayamang aristokratang nanliligaw sa kanya. Hindi siya pumayag. Siya nga. Mga kapatid na babae, mahal na mga ate, huwag kayong mabahala. Sabi niyo siya ang pinakamayamang anak. Sumunod ka sa akin. Ang tagabuhat ng ladrilyo, kailangan kong ingatan siya ng buong puso. Huwag mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Tagay. Ang buwan ang sumisimbolo sa puso ko. Shishi, umawit ka para sa aking bayaw. Awitan mo ang aking baby. Ikaw ang nagsunod. Ano ang aawitin? Patayin ang musika para sa akin. Huwag bigyan ng paliwanag si Kuya Biao ngayon. Papatayin kita. Anong gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Ang tatay ko ay si Yanda Jiang. Ang kapatid ko ay si Yan Hu. Ano po? Sabi mo ang tatay mo si Yanda Jiang. Pinakamayaman sa Haicheng. Ang kapatid mo si Yan Hu. Boss ng Baijin High. Gusto mo ba akong pagtawanan hanggang mamatay? Isang grupo lang na puro awitan. Mga probinsyanong nagbebenta ng KTV. Nagpapanggap pang mayaman dito. Hindi ka naniniwala, ano? Tatawagin ko na ang kapatid ko. Isang maliit na bagay lang. Huwag masyadong masigasig. Gagawin ko. Umupo. Sige na, ano ang gusto mo? Kinuha mo ang kapatid ko. Lumaban ng ganito. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Tumulong siya sa sindikato ng panloloko. Nagsinungaling ako sa tiyahin ko ng 300,000. Hindi niya maibigay ang utak sa likod nito. Kaya ako, wala akong choice kundi baliin ang kamay at paa niya. Baliin ang kamay at paa niya. Kunin ng 1 million. Hindi mababayaran. Gusto ko ang buhay mo. Sige na, pera o buhay? Ganon ba? Ikaw ano? Kunin mo siya, lumabas ka. Kung hindi, nasa wheelchair pa siya. Sandali, dapat nasa stretcher ka. Ah, kalokohan yan. Hulihin mo siya. Kuya. Ang tapang mo. Huwag kang lalapit. Ako, may koneksyon ako. Di mo alam, di ba? Probinsyano ako. Umaasa lang sa panahon ng mga ginagawa ko. Huwag mo tingnan ang koneksyon. Maganda ang panahon ngayon. Mananapak ako. Wala ka na. Kapatid ko ang captain ng security team. Kahit captain pa ng security team ang kapatid mo, pati production team leader. Ngayon, dapat dalhin ka na rin sa stretcher. Tol, sabi ko, para hindi ka na bumalik sa akin, dapat makinig ka. At habang buhay, nasa stretcher ka na lang. Anti-pornografiya. Huwag kang gagalaw. At sabi ko, sige, ilan ang kapatid na lalaki? Tama ba yan? KTV vendor para maglinis ng pornografiya. Yon na, magkaibigan tayo. Narito ako para kumanta. Anong paglilinis ng kabastusan? Pinsan, ikaw nga ba talaga? Lumang relos? Kumusta ka? Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Siya yon? Ito yung manyakis na ito? Nasaktan niya kaming lahat? Pinsan, bilisan nyo at hulihin siya. Mag-squat ka na ngayon. Itaas ang mga kamay. Hindi, kuya, pakiusap. Pwede bang alamin muna natin ang totoo? Tigilan mo yan? Mag-squat o babarilin kita? Anong ginagawa mo? Sila ang nananabutahe. Bakit kinuha ninyo ang boyfriend ko? Babalik ako iimbestigahan ang mga nanggugulo. Anong pinagsasabi mo? Halika, kopya, dalhin mo. Oh. Payo ko sa inyong huwag ako arestuhin. Kung hindi, sisira ka lang sa sarili mo. Ha? Kukunin na kita? Paano? Dalhin mo? Oy, asawa ko. Asawa. Huwag kang matakot. Sasabihin ko sa tatay ko. Maghahanap siya ng magliligtas sa'yo. Uy, huwag mo pa hanapin. Pagkatapos ng 24 na oras, hindi ako lumabas. Sabihin mo. Tara na. Asawa ko. Asawa ko. Magdahan-dahan ka at ikaw lang ang aalis. Direktor ng pag-uula, codename na pagpugot, nahuli. Ano raw? Codename na pagpugot na huli. Ano ho yon? Nahuli ang codename beheading? Opo, codename Wulong. Pumunta sa lungsod ng dagat para hanapin si beheading. Nakita ko ng personal. Kasuklam-suklam. Sino nang may kapal ng mukhang humulit pugot? Ikaw, agad. Pumunta ka mismo sa Haicheng. Ihatid mo sa akin ang pinugutan. Opo. Alam mo ba kung saan ito? Silid ng interogasyon. Sanay na sanay ako. Anong problema? Pamilyar. Di ba? Mukhang ikaw ay paulit-ulit na nagkakasala. Napakagaling naman. Ang mga alituntun dito, hindi na kailangang magpaliwanag pa. Anong krimen ang nagawa mo? Aminin mo ng kusa. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang estilo ko. Hindi mo nagugustuhing mabuhay. Wala akong ginawang krimen.
Pero ang karangalan ko, sapat pang habang buhay mo. Abot tanaw lang. Ano ho? Ulitin mo nga. Matigas talaga ang ulo mo. No? Huwag mong lilinisin ang sarili mo. Hindi ko talaga alam kung sino ako. Maaari ka bang mag-ayos? Sino ka? Paano mo naitulak ang interogasyon? Ano sa palagay mo? Sino ako? SWAT. Maligayang pagdating. Lord Special Guard. Hindi ko po alam. Lord Special Guard. Bisita ng general sa presinto. May mga utos ba? Pakawalan mo siya. Kayong dalawa. Pumunta kayo sa sheriff para imbestigahan. Isa pa, ang nangyari ngayon, dapat mabulok sa sikmura ko. Kung mangangahas kayong magsumbong, kayong dalawa, mamamatay ng walang libingan. Hala! Ano ba yan? Pakakawalan kita? Gusto mo na bang mamatay? Sige! Pakakawalan na kita. Pasensya na pre. Makisuyo lang. Cowboy, naaalala kita. Sa loob ng 1 linggo, gusto kitang makulong. Kung hindi, mamamatay ka. Oh! Ay, yung junior sister ko pala, bakit ka biglang nandito? Nagmamadali siyang hinahanap ka ng matanda? Anong emergency niya? San ko ba malalaman? Hinahanap ka niya? Yang mga urgent na kaso? Ayaw sabihin sa kin? Sige na nga, tara na. Nagre-report po. Hepe. Mauna ka na? Opo. Hari ng mga ahente, pangalang Codigo. Pagpugot. Pumugot ayon sa utos. Ayon sa Intel, kamakailan, may isang lokal, maitim na sindikato, organisasyong Black Gold. Nagtatrabaho sa trafficking, pagpapautang, panloloko sa kuryente, pornografiya, sugal, droga, at iba pa. Maraming iligal na negosyo, pati na gumagamit ng mga entertainment venue. Bilang takip, malubhang banta sa seguridad. Inuutusan kita, magtago sa alamin ang kanyang krimen. Sakupin lahat ng isang bagsakan. Sige. Halika rito. Dito, mga impormasyon, lalo na ang leader ng Black Gold. Siya'y kahit kailan, laging may suot na demonyong maskara. Walang nakakita sa tunay niyang mukha, pero ang malulupit niyang pamamaraan. Marami ng undercover ang nawala ng misteryo. Hula ko, napatay na. Mag-ingat ka. Hoy, huwag kang mabahala. Hepe, ako ang pinakamagaling na lihim na ahente. Itong maliit na bagay, madali lang. Kaya Yan Hu. Isa pala siyang miyembro ng Black Gold. Yan Hu, Black Gold member pala siya. Paano? Kilala mo siya? Anak siya ng pinakamayamang general. Pero mas malalim ang relasyon namin. Anong relasyon? Kapatid niya, girlfriend ko siya. Ha? Kaya mo ba yan, pare? Nakuha mo pa ang mayamang anak? Imposible. Gwapo ka ba? Ang galing ko, di ba? Mas magandang plano yan. Gamitin mo ang koneksyon kay Yanhu, pasukin ang Black Gold Group, alamin ang tungkol sa demonyong leader, bunutin ng tuluyan, hulihin lahat. Hindi. Boss, kukunin mo ang asawa ko, tapos ka na ba? Tumutok sa misyon. Kailangang matupad ang misyon para sa katatagan ng lipunan. Ano naman kung binata ka? Bilisan mo? Opo. E di gawin mo. Magtangka kang mag-undercover sa kumpanya. 108. Paraan mamatay. Unahin ang pagpapahirap. Kuya, Hoy, Ading, bakit ka nandito? ipapakilala kita sa isang tao. Boyfriend kong si Li Shuai. Ano, boyfriend mo? Anong meron? Kailan ka nagka-boyfriend? Mga ilang buwan na lang. Ilang buwan na? Bakit hindi ko alam? Hindi ka ba sigurado dati? Hindi ko sinabi sa'yo at sa magulang mo. Anong ginagawa mo? Kuya Tiger. Dati akong trabahador sa konstruksyon. Sa konstruksyon? Nagabuhat ka ng ladrilyo? Dati, ngayon, nag-resign na ako. Nang iwan ka na naman? Pareho lang naman tagabuhat pa rin? Ate, ginagalit mo ba ang magulang mo? Anak ka ng mayaman. Itataguyod mo ang isang hampas lupa? Halika. Patayin. Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Kuya, ano bang ginagawa mo? Ate, masyado kang inosente. Hindi mo nauunawaan. Anong itsura ng mga lalaking? Yan sa labas, maganda't mayaman kang tulad mo. Maraming lalaki ang gustong manloko sa'yo. Tingnan mo tong batang to. Puro salita lang ang kayang ibigay, makapasok sa ating bahay, baguhin ang buhay mo ng walang kabuluhan. Dahil may lakas siyang mag-isip tungkol sa'yo, kailangan ko siyang patayin. Paano mo siya magagawa ng masama? Tumakas ako sa bahay, sumama sa kanya. Hindi na kita nakikilala. Huwag mo akong pilitin. Ikaw ang pumipilit sa akin. Karapatan ko ang pumili ng mamahalin. Bakit ka nakikialam? Kalayaan mo. Anak ka ng pinakamayamang tao. Naghahanap ka ng hampas lupa sa konstruksyon. Maging nobyo. Saan mo gustong ilagay ang mukha ko? Saan ilalagay ng magulang mo ang mukha nila? At
Bakit mo siya dinala rito ngayon? Ginagalit mo ba ako ng sadya? Bakit ako magagalit sa'yo? Si Li Shuai, gusto niyang magtrabaho sa clubhouse mo. Ano? Siya, magtatrabaho sa clubhouse ko. Siya, magtrabaho ka sa clubhouse ko. Tama, anong masama sa pagtatrabaho? Kapatid kita, hindi nagtatrabaho ang boyfriend ko. Hindi mo siya matulungan magkaroon ng trabaho? Kailan ka pa naging tanga? Humanap ka ng kumpanya, mga taong walang trabaho, maging boyfriend. Gusto mo bang magalit ang buong pamilya natin? Kuya Tiger, hindi mo pwedeng sabihin yan. Yung construction site sa labas, marami pa rin gustong kumuha sa akin. Pero sa kakayahan ko, makakahanap ako ng mas magandang trabaho, okay? Kakayahan mo. Mason ka lang sa construction. Anong kaya mong gawin? Kahit anong kaya niya, kung kinikilala mo pa akong kapatid, bigyan mo siya ng trabaho ngayon din. Kung hindi, magkakainisan tayo. Ikaw. Baligtad ka na talaga, no? May nakilala akong lalaki sa labas. Hindi ko na siya kilala. Bakit kita kikilalanin kung hindi mo ako tinutulungan? Hindi kita tutulungan. Niloloko ka lang ng iba. Sinusubukan kitang tulungan. Maintindihan mo. Walang nanloko sa akin. Oh, totoo. Ako ang nanligaw sa kanya. Sarili kong desisyon to. Sige. Hindi na kita mapipigilan. Tinawagan ko na ang mga magulang. Sila na ang bahala dito. Hello, tatay. Pumunta kayo ni nanay sa clubhouse. May problema. Anong problema? Ang bunso mong anak, nakahanap ng tagapagtayo sa construction. Ginawang boyfriend. Ayaw makinig sa'yo. Ano? Hindi mapao. Tama. Magpaputol pa daw siya ng relasyon sa akin. Nakakagalit. Hintayin mo ako agad-agad. Teka, malapit na ang mga magulang ko. Ano naman kung dumating sila? Anong magagawa mo? Halika, tol. Lumapit ka. Usap tayo sandali. Kuya Tiger, sabihin mo nga, anong pag-uusapan? Usap sa anong kondisyon? Iwanan mo na kapatid ko. Kuya Tiger, tunay ang pagmamahalan namin. Hindi kami mapaghihiwalay. Ikaw? Kunin mo yung cheque na yon. Kuya, anong gusto mo? Kahit na ngayon, abuti ng langit at lupa, hindi ko hahayaan na mapagsama kayo sa kadugtong kong lahi, hindi papayagang makihalubilo sa hamak na tao. Kuya Tiger, di ko alam kung dapat kong sabihin. Umipal ka. Ang mundo mo, pagkagutom, baka dalisay, pero yaman. Puno ng maruruming kasalanan. Tol, anong ibig mong sabihin? Binabastos mo ba ako? Hindi ko inaapi si Kuya Tiger. Ang ibig kong sabihin, nasusukat ba ng pera ang lahat? Ang lakas ng loob mo? Ikaw na palamuning asawa, naghahanap ng trabaho. May mukha pang magsabi, hindi nasusukat ang lahat sa pera. Nandito na ang cheque ni Kuya Tiger. Sige. ₱1,000,000, iwanan mo kapatid ko. 1,000,000, iwanan mo kapatid ko. Kuya Tiger, 1,000,000 para sa pag-ibig natin. 10,000,000, tama na yan. Ganito ka sa construction site. Yaman na hindi mo makakamtan kailanman. 10,000,000. Kawili-wili ka pala. Kapatid, nakita mo? Ang pag-ibig sa mga mata mo, katumbas lang ng pera. Kuya Tiger, masyado mo kong minamaliit. Ako, wala akong pakialam sa pera mo. Kasuklam-suklam. Ayaw mo pa rin bang umunlad? Huwag kang magalit kung magdudugo ka. Gutumin nyo yan. Opo. Sinong may gana, kailangan mong alisin siya. Ako muna ang alisin mo. Mahal, umayo ka dyan. Ako na ang bahala dito. Li Shuai, huwag kang magpakitang gilas. Mga salbahe ito, may hawak na patalim. Taong probinsya lang yan. Walang alam. Huwag nang linisin yan. Di niya kilala si Prince Ma. Ilan ang mata? Baka hindi mo alam ang buhay sa probinsya. Ang emperador 3,000 taon na ang nakalipas. Mga magulang mo, kasama 18th henerasyon ng mga ninuno mo. Lahat sila galing probinsya. Yumaman ka, kalimutan mo ang pinanggalingan mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Gaano kalakas ang mga taga-probinsya? Laban tayo. Sige na. Ang dami mong peklat ng saksak sa katawan mo. Saan galing ang mga ito? 3 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako sa Timog. Inapi ng mga lokal na salot. Ano tawag sa Green Snake Gang? Sa galit ko, hinarang ko ng mag-isa ang 300 sa kanila. 20 saksak ang tinanggap ko sa katawan. Pero 200 sa kanila ang pinatay ko. Ang lakas ng loob ng isang tagabuhat ng ladrilyo. Hindi ka nagsisinungaling sa ikin, no? Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Huwag mo nang subukang ligawan ng kapatid ko. Magandang ideya. Kung matatagalan mo ang aking 8 kingkong na patalim ngayon, payag akong maging kayo ng kapatid ko kung hindi mo kaya.
Sa krematoryo ka na lang pupulutin. Usap na yan. Lishway, mag-ingat ka. Mga alagad ng kapatid kong si King Kong ang 8. Lahat sila ay mabagsik. Huwag kang mag-alala, doktor, ang asawa mo. Halika't harapin ang mga walang awang niya. Sibakin nyo na para sa akin. Anong kinatakot niyo? Tuloy lang, saksak niyo ako. Sige, saksak mo ako. Anong takot ng basura sa pagpatay? Bayaw, ano sa tingin mo? Gusto mo ba tumawag ng tauhan? Kaya kong pumatos ng 200 pa. Sawa, ang galing-galing mo talaga. Sabi ko sa'yo, magaling ako. Hindi ka naniniwala. Ano silbi niyan? Marami na akong napagdaanan. Nagtrabaho ako sa konstruksyon. Nag-assemble ng piyesa sa pabrika. Naging gangster din ako noon. Tapos na ako dyan. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Kita mo namang wala na akong iba. Pero may koneksyon pa rin ako. Huwag mo akong subukan. Noong araw kilala ako sa mga gulo. Yung poging lalaking galit na galit. Siyempre ako yung pinag-uusapan. Ako si Li Shuai. Aminado akong magaling ka. Pero ano bang silbi? Sa lipunang ito, pera at posisyon ng labanan. Perang nawawala bawi lang. Kaya mo bang labanan ang baril? Sa harap ng aming angkan, wala kang karapatang magsalita. Yung sinabi mo kanina, kapag natalo ko ang 8 King Kong, papayag ka na ako. At kapatid mo, hindi ka marunong magsalita. Galing din ako sa hirap, katulad mo. Dapat wala kang imik. May ambag ka ba? Di mo karapat-dapat. Binibigyan pa kita ng pagkakataon. Umalis ka na o gagamitin ko lahat ng kapangyarihan. Lilipulin kita ng lubusan. Kuya, bakit mo kami pinipilit? Walang dahilan. Hindi siya karapat-dapat. Hanggang mamatay ako, hindi ako papayag. Oo, talagang hindi pwede. Talagang hindi sang-ayon. Tatay, dumating ka rin. Alagaan mo siya. Kasalanan ko. Anong nangyari kay Shishi? Anong masama sa pag-uusap ng boyfriend? Hindi yun illegal. Ang daming tao. Tama ang pag-uusap mo ng boyfriend. Pero sa manggagawa ka nagsasalita. Mali ng mali. Yan. Sariling pagpipilian ko yan. Bakit ang lupit mo? Panghihimasok sa buhay ko. Ano? Ulitin mo. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo siyang saktan. Anong pakialam mo kung paluin ko anak ko? Wala akong pakialam sa pagpalo mo sa anak mo. Pero may pakialam ako pag asawa ko sinaktan mo. Kasuklam-suklam. Manggagawa ka lang. Hindi mo ako matatalo. Hindi kaya. Sasabihin ko, sino man manligalig sa asawa ko, pati ninuno niya papatayin ko, maniwala ka o hindi. Nandito ako para sa asawa ko, walang dapat matakot. Sasama ka lang sa akin, magtatrabaho para sa'yo. Mandurukot ka. Naloko mo ang angkan namin. Kung hindi kita paparusahan, sayang ang yaman ko sa Haicheng. Baliin ang mga binti niya ngayon din. Itapon sa krematoryo. Teka, anong nangyari? Ang galing ng batang ito sa away. Gaano ba talaga siya kagaling? Ang 8 haring Kong sa mundo ay pinabagsak niya. Ang galing. Kaya pala mayabang siya. Hoy, magaling ka sa away, no? Huwag kang mag-akalang magaling ka. Wala kang karapatang sumigaw sa pamilya. Yan, mawawalan ka ng lugar sa Haicheng. Sa hatol na to. Lolo, kahit mayaman ang pamilya niyo, dapat kayong gumawa ng mabuti. Magambag ng kabutihan sa mundo. Kasuklam-suklam. Ako pa ang pinagpapaliwanag mo? Sabihin na lang natin yun. Yan, Shishi. Iwan mo siya ngayon din. Bakit? Bakit kita pinalaki ng 20 taon? Sapat na ang pagiging tatay mo. Kahit tatay kita, wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Mamili ka ngayon? Pamilya o siya? Dapat piliin mo ang pamilya. Iwan mo siya ngayon din? Piliin mo siya. Iwan mo ang buong pamilya mo. Mamili ka na. Pipilitin mo akong mamili? Ikaw din ang nagtulak sa akin dito. Anak ako ng pinakamayaman. Sumunod ka at igagalang ka. Pero, kumpara sa isang hamak na kakilala lang ng ilang buwan, itatakwil ang pamilya, napakalaking pagkakasala. Saysay ng pagpapalaki ko sa'yo, sigurado ako dito. Kapag pinili mo siya, pagsisihan mo habang buhay. Ano ang dapat kong piliin? Ako, Sabihin mo na, sige. Aalis na ako sa bahay na ito. Hello. walang utang na loob. Ang yabang mo sa sarili mong tahanan para sa isang hamak na ilang buwan mo palang nakilala. Tatalikuran mo ang pamilya. Siya'y isang hamak. Ilang buwan mo lang akong kilala. Pero niyuyakap niya ang puso ko. Igagalang mo ba ako? Palagi mong sinasabing pamilya ko kayo.
Pero pinipilit niyong gawin ang ayaw ko. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Ikaw, may katwiran ka nga. Tingnan mo kung sino ang sasang-ayon. Isang mayamang dalagang may angkan, magpapakasal sa isang dukhang mason. Katawa-tawa ka sa kabubuhan mo. Sisihin mo ang pamilya. Huwag mo nang kausapin yan. Kung desisyon niya yan, umalis na kayo. Anong gagawin? Nanay, Mrs., bakit ka nandito? Hindi na ako babalik pa. Paalisin niyo na ang anak ko. Sarili niyang katigasan ng dahilan. Ayaw makinig sa kin. Wala kang pakinig sa kanino man. Huwag mong payagang makasama ang hamak na to. Kusa niyang tinalikuran ng pamilya. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Anak, mahal mo ba talaga ang lalaking to? oo. Bigyan mo ako ng dahilan. Masaya lang ako kapag kasama siya. Basta, nag-e-enjoy lang ako sa kanya. Wala siyang kahit ano ngayon. Alam mo ba, hindi ka ba mag-alala sa hirap na daranasin niyo? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Basta makasama ko siya, wala na akong pakialam. Ang anak ko'y ginto ang halaga. Handang magpakababa para sa'yo. Anong maibibigay mo sa kanya? Ang anak kong babae ay may gintong katawan. Handa akong gawin ito para sa'yo. Anong magagawa mo para sa kanya? Kahit ano. Ano man? Kasama na ang dignidad, buhay at pagdurusa? Oo, Sige. Basta't mapapatunayan mo ang sinasabi mo, payag ako na makasama ka ng anak ko at susuportahan ka ng buong puso. Nanay, asawa, ito tahimik. Ako ba ang masusunod o ikaw? Kumusta ang usapan? Mapapatunayan mo ba? sige, gawin mo. Paano mo gusto ipakita? Di mo ba sinasabing gagawin mo ang lahat? Pati buhay. Saksakin mo ang sarili mo, patunayan mo ang iyong katapatan. Kung mamatay ka, lilibing kitang marangal. Kung mabubuhay ka, nangako ako sa anak ko na sasamahan ka. Huwag mong gawin yan. Tumahimik ka. Kalimutan ang mga turo ni nanay. Ang lalaking hinahanap mo ay di kailangang gwapo. Pwedeng walang pera. Pwedeng wala talaga. Pero dapat tuparin mo ang pangako. Responsable. Kung di niya magawa ang sinasabi, anong ginagawa mo sa kanya? Iba, papatayin? Yaman at kayamanan. Pinakasalan kanya ang yaman ng kanyang buhay. Kung di siya mangahas sumugal, anong kakayahan mo para protektahan sarili mo? Paano naman ang babaeng gusto mo? Aminin mong nandaya ka sa anak ko o saksakin ang sarili mo? Sinabi kong tapat ako sa kanya. Li Shuai, huwag kang humarang. Huwag kang makialam. Nanay, pakiusap, huwag mong gawin. Yan, mamamatay siya. Bilang anak ni Sai Jinhua, di ka ba magpapaka-promising? Tinutulungan ka ng nanay mo. Hanapan ka ng mapagkakatiwala ang lalaki at ligtas na kinabukasan. Bobo ba nito? Siya mismo nagsabi, kahit ano, paano ako magiging duwag ngayon? Lalaking di kayang ipagtanggol ang sariling babae. Nakikipagtanggol ka pa sa kanya? Sinong nagsabing di ako lalaban? Kung totoo kang lalaki, huwag kang magpatumpik-tumpik. Saksakin mo na lang sarili mo. Saksakin mo na. Gaya ng sinabi ng nanay ko. Basta gawin mo lang. Ikilalanin ka namin. Ipapakita ko sa'yo, sa mundong ito, hindi lahat ng lalaki ay duwag na tulad mo. Li Shuai, hindi. Naniniwala ako sa'yo. Ayaw kong pumayag. May nagdududa ba sa desisyon mo? At sa aking tapang, pinakamalakas na sampal sa mukha. Pero delikado ito. Kung mamatay ka, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na ang Haicheng Grade A Hospital. Nakahandang ambulansya at mga doktor. Kapag sinaksak niya ang tiyan niya, ipapadala ko agad siya sa ospital. Tawagan ang ospital para sa emergency. Oo. Magsimula ka na. Lakasan mo. Walang saysay kung mahina. Tama yan. Sundutin mo. Patunayan mo ang sarili mo. Kaya ipapakita ko sa inyo. Hindi. Ay nako. Li Shuai, kumusta ka na? Bakit ang tanga-tanga mo? Ito ang iyong dignidad. At ang dignidad ko rin. Hindi ko hahayaan na sirain at saktan kaninuman. Sige, lalaki naman pala. Dalhin sa ospital agad. At itong manugang, desisyon ko na to. Wala nang makakapigil. Kung hindi, laban na sa akin ang lahat. Bilisan niyo ang pagdala sa ospital. Ipagkaloob ang lahat ng tulong para iligtas siya. Pag nagkaproblema ang manugang ko, pananagutan ng buong ospital. Asawa? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Mahal, aray. Mrs., hindi mo talaga papayagang magpakasal ang anak mo sa tagabuhat ng ladrilyo? Paano? Walang kwenta ba ang salita ko? Ang pinakamayaman sa Haicheng, magpapakasal sa kantero ang anak. Ano na lang iisipin ng mga kamag-anak at kaibigan? Ano pa ang sasabihin ng ibang tao? Nay, pagtatawanan tayo ng buong mundo. Meron talagang mali sa kapatid natin. Kung wala kang mapapangasawa, hanap ka na lang ng tagapagbuhat ng bato. Tumahimik ka. Wala kang karapatang sumalungat sa desisyon ko.
Tumahimik ka. Kailan mo naging karapatan ng duda sa desisyon ko? Sige, makinig tayo sa'yo. Naalala mo ako? Pera'y laganap, ngunit mas mahal ang maaasahang tao kaysa ginto. Anong gagawin ko, tatay? Pababayaan ba nating manirahan ng tagabuhat ng ladrilo sa bahay natin? Tanga ka ba? Si Hai Cheng na young master ng Black Gold Organization. Di kayang kontrolin ang isang tagabuhat? Kung malaman ng boss na demonyo, anong silbi mo sa Black Gold Organization? Mabuhay po, Sugo. Mahalagang impormasyon. May mga undercover na ahente sa CCT. Mag-ingat kayong mag-ama. Meron talagang mga tiktik. Opo, naiintindihan ko. Anong problema, tatay? Dumami raw ang modus na online scam sa Hai Cheng. Masyadong madalas ang mga sumbong. Naiulat na sa itaas. May mga investigador na pumunta rito. Narito rin ang Sugo. Pwede ba nating ipagawa sa kanya? Patayin si Li Shuai na tagabuhat. Pwede nating subukan. Kumusta siya? Ayos lang ba ang lahat? Wala namang nangyari. Subukan mong saksakin ang sarili mo. Tignan natin kung okay lang. Mahal, naaawa ako sa'yo. Susuklian kita ng maayos balang araw. Pakakasalan kita. Magkakaanak tayo. Ito mismo sinabi mo. Anong sinabi ko? Di mo ba sinabing magkakaanak tayo? Susunod na tayo sa patakaran ng gobyerno. Wala nang mga kontra, mahal. Di ka na matutulog? Nakikinig ka pala? Huwag mo akong iwan. Nay, mga tarantadong scammer na iyan. Dapat mamatay silang lahat, Nay. Parang umiiyak yata ang pinsan ko. Pinsan? Anong pinsan? Anak ng tiya ko, may nangyari ba sa tita ko? Uy, anong ginagawa ng asawa mo? Nanloko ng 300,000 daron sa tita ko mga scammer sa kuryente. May nangyari na naman siguro. Sabi ng doktor, kakagaling mo lang sa operasyon. Huwag kang gagalaw. Walang bisa to sakin, pero isa lang ang tita ko. Tita at pinsan, kailangan kong puntahan. Ma, huwag mo kong iiwan. Mga demonyong manloloko sa kuryente, ang hirap mamatay. Kahapon lang sa amin din, isang matanda, ninakawan pa ng pambaon sa hukay, tumalon sa ilog. Ma, di mo ko pwedeng iwan. Pinsan, Pinsan, tita, anong nangyari? kuya, nanay ko, naalala niya yung 300,000 na ninakaw. Sabi niya, para daw sa dowry ko, humihingi siya ng tawad sa kin. Tumalon siya sa building. Pinsan, mga demonyong scammer. Hulihin natin lahat. Sumpain ko silang mga Pinsan, wala na akong ina. Ngayon, mag-isa na lang ako. Okay lang, pinsan. Nandito ang pinsan mo. Ako na ang bahala sa'yo, pinsan. Mga scammer sa kuryente. Pupunta ako sa pulisya. Magsusumbong ako ng krimen. Babawiin ko lahat sa kanila. Pakikiramay. Pinsan, mapaparusahan din ang mga kriminal na yan. Mga scammer sa kuryente. Dapat saktan ng isa't patayin ang kabila. Paano? Nabiktima rin ba si tita sa panluloko sa telepono? Sinong nagsabing hindi? Masamang panluloko. Lagana na ang ganito. Sige, pinsan. Ayos na. Ilibing muna natin si tita. Hindi ako makagalaw dahil sa sugat. Tulungan mo ako. Tulungan kita. Saan ito buhatin? Iuwi muna natin sa baryo. Magtulungan tayo. Pinsan, ililibing ko muna si nanay. Dahan-dahan lang. Nakakagalit ang mga scammer na yan. Sabi mo kapag kamag-anak mo ang scammer, anong mangyayari sa'yo? Ang pamilya ko ay mga estafador sa internet. Paano nangyari yon? Ang Yan family nyo ay may pampublikong kumpanya, kilalang korporasyon. Paano kayo sangkot sa estafa sa internet? Wala talaga. Kapag may araw, malaman niyang siya ang punot dulo ng sindikatong estafador. Ano kaya ang mangyayari? Kumusta si Xiao Shuai? Ayos ba siya? Okay na. Maayos na po. Salamat sa pag-aalala, tita. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak kong babae. Alagaan mo ng mabuti ang prinsesa ko. Pagbigyan mo at paluin ng pagmamahal. Mahalin mo kung may lakas ng loob kang saktan. Huwag mo akong sisihin kung masaktan siya. Huwag po kayong mag-alala, tita. Buhay ko po ang nakataya sa pagprotekta kay Shishi. Naniniwala ako sa iyo. Yanhu, hoy nay. Dalhin mo sa clubhouse para matuto ng pamamahala. Sanayin mo.
Sige, Nay, nakuha ko na. Tara na. Hoy, Irog, mauna na ako. Hoy, huwag mong isiping pumayag ang nanay ko. Qualified ka lang tumira sa Yan residence. Paano makakasabay ang asong galing probinsya? Hindi aabot sa hawla ng mayaman at makapangyarihan. Ito ang katotohanan. Naiintindihan mo. Hoy, huwag mo akong alalahanin. Asikasuhin mo ang sarili mo, maging mabuting tao ka. Baka may pag-asa pa ang buhay mo. Baka hindi ko pa alam kung paano ako namatay. Maging mabuting tao, may pag-asa pa ang buhay mo. Kung hindi, di ko alam kung paano ako namatay. Mga mabuti, tayo ang magpapasya kung sinong mauuna. Ha, mabuting tao. Pumunta ka sa clubhouse. Opo. Magpakilala ka sa departamento ng seguridad. Ha? Papasukin mo akong gwardya. Di mo narinig ang sinabi ng nanay ko? Ang pagdala sa'yo dito ay pagsisimula sa pinakababa, dahan-dahan sa pagsasanay, unti-unting paglago. Hindi, di mo iniisip. Ang nanay ko kayang paliparin ng maya mula sa bundok. Maging general manager ka na. Sige, magpapaalam ako sa seguridad. Tawagin si Lao Wang ng seguridad. Alagaan mo ang sarili mo. Oh, laban tayo. Papatayin kita hanggang walang matira. Ha. Hoy, sino si Wang de Biao? Sino ka? Ako ang bagong gwardya. Pinadala ko ni Kuya Tiger dito. Ikaw pala ang bagong guwardiya. Sino nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Di mo ba alam si Kuya Wang ang direktor dito? Ang laki-laki at liit-liit. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakumbaba, lumuhod at tawagin mo akong Direktor Wang. Hoy, ganyan na nga ang kaguluhan ng mundo. Isang simpleng gwardya lang ako na 5,800 lang ang sahod kada buwan. Ang loko talaga ngayon. Baguhan ka lang na guwardiya. Pangahas kang hamakin ng hepe naming seguridad. Tuturuan ka ni Yamako ng mga patakaran dito. Opo. Bata, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kuya Biao. Halika, hihingi ng tawad saan? Guluhin mo na lang yan. Ano pang ginagawa mo? Tumayo ka. Anong problema? Gusto mo pa akong turuan? Hindi po. Kuya, hindi si Kuya. Hindi ako. Hindi ikaw. Hindi, sino ba talaga kayo? Ako. Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Gusto ko lang sabihin sa'yo, mga maling akala ay may kapalit na parusa. Talaga? Sana di mo abutin ang araw na luluhod ka sa akin. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Ako ang luluhod sa'yo? Nabaliw ka na ba? Lao Tzu ang pinakamayaman. Hihingi ka ba sa asong gubat? E di pagmasdan natin. Ha? Pagmasdan natin. Guro, may humahanap sa inyo. Sino? Babae sa itim na leather jacket at pants. Dalhin mo ako. Si Yan Xiao ang hinahanap niya. Sinong pumayag na umupo ka dito? Anong sagsing ko? Ilaman paksang turin. Huwag mong respetuhin si Ben. Anong gusto mo? Sabihin mo na. Panginoong demonyo, ako na ang bahala sa problema ninyong magama. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ikaw ang sugo. Sige. Anong problema ang gusto mong lutasin ko? Isang mahirap na batang probinsyano mula sa kawalan, nagsusumikap makuha ang kapatid kong babae at biglang may dumating na mayaman at makapangyarihan. Gusto ko siyang patayin, pero magaling siyang maglaro. Kinailangan kong humingi ng tulong sa sugo. Napakagaling sa labanan.
Gaano kagaling ang tira mo? Marami kang dalubhasa sa ilalim mo. Di mo ba kayang lupigin mag-isa? Sabay-sabay na umatake ang 8 katao ko. Di nakaagaw sa kanya. Ang lakas pala. Malamang galing sa bundok ang galamay na. Yun, matigas parang tigret leon. Nakuha na. Bigyan mo ako ng address at litrato niya. Tutulungan kitang lupigin. Pasalamatan natin ang sugo. Tama nga. Paano na yung mga nagreklamo sa wire fraud? Malapit nang malutas. May nakatalaga na ako sa tarangkahan ng sheriff. Kapag may nagreklamo, agad tutugisin. Ang galing naman. Siguraduhing malinis. Huwag magalit ang demonyo. Ilang mga kapatid ang nakakita? Kumusta, mahal? Nasaan na? Tapos na ako sa trabaho. Sige, hahanapin kita. Nandyan na siya. Narito na ang ate. Maghanda agad. Tandaan dapat makatotohanan ng palabas. Umupo. Bakit ang gaganda ng babae late nag-out? Anong ginagawa mo? Huwag kang kabahan, ate. Tara't humanap ng lugar na paglilibangan. Huwag kang magkakalat dito. Tatawag ako ng tulong. Sinong may lakas ng loob sa Haicheng na makikialam? Magpakabait ka na lang. Bakit ang tagal mong kausapin siya? Nadaan sa damo sa tabi. Tara na, ganda. Pasakay ka sa kotse ng kuya ko. Ako na ang bahala. Samahan na kita, ganda. Ano bang ginagawa mo? Sumigaw ka pa. Lalo akong nasasarapan. Tara na, hala, bilis. Tulong. Hahaha. Tigil! Anong kalokohan to? Tulong. Tulong po. Bakit ba gusto ng mga bata sa mga bayani na magligtas ng maganda? E ano kung gayon? Ngayon na, dito mo dapat ipaliwanag. Sa liwanag pa ng araw, pinupulaan niyo ang mga babae sa kalye. Mas mababa pa sa hayop. Pangahas mong bantaan ako? Boss, rinse na, di sumusunod sa patakaran tong batang to. Panoorin mong luluhudin to sa akin. Kausapin mo nga, dahan-dahan. Huwag mong patayin. Huwag kang mag-alala, boss. Hinahawakan ko sarili ko. Okay lang. Sige, bigyan kita ng trabaho ngayon. Diyos ko po, binugbog mo kapatid ko? Papatayin kita ngayon din. Matigas ang ulo. Aray. Kuya. Bakit hindi mo ako saksakin? Bakit hindi mo ako saksakin? Kuya, nagkamali ako. Kuya, ako po ay bulag ako na pagkamalan kita. Bulag, di ba? Hindi naman masama na kapunin kita. Wag kuya. Kuya, wag po. Aray. Aray, Kuya, kinamumuhian ko ang lalaking huwag gamitin ang kakayahan para makakuha ng babae. Maruming paraanan ang ginamit mo. Hindi nyo na kailangan ng mga ito. Hoy, okay lang? Pwede ka nang umalis. Alis na tayo. Kuya, pwedeng maging mabuting tao hanggang dulo. Ako rin ay paano? Natatakot ako sa nangyari. Sobrang takot-takot. Hindi tayo pupunta sa clubhouse ngayon. Yung babaeng naghahanap kay Yanhu, ano ba yung ginagawa mo sa akin? Pakiusap ko. Kuya, mag-isa lang ako. Takot na takot ako. Ang mabuting tao. Tuloy-tuloy na. Tulungan mo na ako hanggang dulo. Salamat. Batang ina, Gego. Tapos na ang Tiger Plan. Ang target ay pinauwi na ang mga magagandang... Sige. Ang galing naman. Kuya, anong kailangan mo sa akin? May isang napakahalagang bagaga. Dapat handa ka sa isipan mo. Ano na naman? Ang sikreto mo naman. Anong hindi ko masabi? Mas mabuting dalhin kita para makita mo. Anong problema? Sabihin mo na, bakit ang dami mong binenta? Baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko, mas mabuting ipakita ko na lang. Mas nakakatotoo ang nakikita. Pero dapat may ipangako ka sa akin. Ano? Ipinakita ko sa'yo kahit anong makita mo. Alamin mo lang ang dapat gawin. Huwag mo akong bigyan ng problema. Sige, pangako ko yan. Halika na. Bakit ang layo ng tinitirahan mo? Nasa labas lang ng syudad ang lahat. Mas mura ba sa mga suburb? Oo. Pagdating mo sa bahay, aalis na ako. Hoy, huwag kang umalis.
Dinayo pa kita sa bahay. Ano pa ang dapat gawin? Kuya, ang laking tulong mo sa akin. Parang biyaya ka. Kung aalis ka ng ganito, magsisisi ako habang buhay. Bakit kailangan pang pumasok ka? Pakinggan mo si Yanhu na sumisigaw. Natatakot ng lubos ang emisaryo. Paano siya inapi ng mga tambay? Mukhang may mangyayari ngayong gabi. Kuya, niligtas mo buhay ko. Hindi ito tungkol sa pangako. Kailangan kitang pasalamatan. Tama ba? Hindi ito tungkol sa pangako, pero kailangan kitang bayaran. Di ba? Tinawag siyang envoy ni Yanhu. Binanggit din niya ang leader ng Black Gold na demonyo. Bakit hindi ako magpilang? Tingnan natin kung anong daya ang gagawin niya. Sige, nauuhaw din ako. Iinom muna ako ng tubig. Paano ako iinom ng tubig? May mas masarap akong inumin sa bahay. Kuya, saan tayo narito? Bakit mo ako dinala rito? Nakikita mo ba yung kwarto sa dulo? Anong nangyari sa bahay na yun? Sa kwartong yon, may hindi mawaring pangyayari. Maghintay ka lang dito. Titingnan ko yung mga lalabas. Naiintindihan mo lahat. Maupo ka muna at kukuha ako ng inumin. Halika, Pogi. Uminom ka ng gatas. Ay, wag ka nang uminom ng tubig. Inumin mo na lang to. Ang lakas nga ng katawan mo. Kailangan mo ng calcium. Diba? Gatas ng kambing to mula sa Great Northwest Ranch. Napakamasustansya. Sige. Nako, bakit ang dami mong pawis? Maligo ka na lang kaya sa loob. Mainit na tubig. Naku, bakit ang lakas ng pawis mo? Pasok ka na't maligo sa loob. Mainit ang tubig. Hoy, di na kailangan. Balik na lang ako't maliligo mamaya. Huwag kang masyadong magpanggap. Ayo nga pala, meron pa akong masarap sa refrigerator. Kunin ko para sa'yo. Gustong lumapit sa akin? Anong balak mo? Alam mo bang undercover agent ako? Kain ka ng malamig na pakwan. Okay lang yan. Sa'yo na to. Wag na. Okay lang yan, pre. Kunin mo na ako kung gusto mo. Sige na. Anong problema? Hindi ba ako maganda para sa'yo? Di ka interesado sa akin? Hindi. Bakit naman? Ako. Medyo may allergy ako sa babae. Medyo may allergy ako sa babae. Allergy lang, okay? Ang allergy ay pagtibok lang ng puso. Ang pakwan ay dumumi sa iyong pantalon. Pahiran ko para sa iyo. Hoy, wag. Kaya ko naman ito. Pasensya na. Sabik mo rin daw na dumihan pantalon mo. Bakit di ka maligo? Iniligtas mo buhay ko. May tiwala ako sa iyo. Hindi na. Naligo na ako't walang pantalon. Nagpalit ako ng puti at nilabhan. May pantalong pamalit. Nandito pa pantalon ng ex-boyfriend ko. Kasya sa sukat mo. Kukunin ko para sa'yo. Anong trick ba ginagawa nitong babaeng ito? Gusto mo bang matulog ako rito? Pero siya ang susi sa demonyo. Hindi pa ako pwedeng umalis. Alam mo, mukhang kasya naman sa'yo. Sakto ang sukat. Sige, maligo ka muna. Isuot mo to pagkatapos maligo. Baka kasi pag madumi pantalon, mapagkamalan ka. Sige, maliligo na ako. Nandun ang banyo. Kuya, ano na ang sitwasyon? Ang tagal naman, walang nangyayari. Ano ba ang nagmamadali? Hindi pa nag-uumpisa ang palabas. Ang hirap talaga. Halika na, papasukin na kita. Kuya, pwede mo bang ipasa sa akin ang pantalon mo? Lalabhan ko na lang gamit ang washing machine. Hoy! Diyos ko, tulungan mo rin ako. Hindi na ayos ang pagkasarado ng pinto. Oy, kuya. Kuya, anong ginagawa mo? Huwag mo akong papasukin sa ilegal na bagay. Ano ba ang estado ng pamilya natin? Gagawin ba kitang kasabwat sa ilegal? Tara na!
Kuya, ano ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, may kakilala ka yata sa katabing banyo. Kakilala ko? Sino? Malalaman mo rin mamaya. Kuya, nalabhan mo na ba? Pagkatapos labhan, tulungan mo akong kunin ang tuwalya. Hoy! Lumabas ka kaagad pagkalabak. Shishi, bakit nandito ka? Li Shuai. Bakit ikaw pa? Hindi ko inasahang ganyan ka pala, ang babaw mo. Hindi ganyan ang tula. Nasa kama siya at sumisigaw para magmadali ka. Nakaligo ka na. Hindi ito ang akala ko. Anong klaseng ganyan? Mahal na pagkakamali. Talagang pagkakamali lang to. Di Gunggong, nahayag na ang mukha ng sinungaling? Nakikipagtalo pa rin dito? Yan Hu. Huwag mo akong pahiran. Wala akong ginawa. Nakaw na pera. Nagmamalinis pa dito. Li Shuai. Akala mo magiging puti ang itim? Pwede bang baliktarin? Makikiraan po. Maluloko mo ako, pero simpleng babae, hindi makakapanlin lang sa akin. Alam ko na. Kasalanan mo to. Ano bang sinabi mo? Umaasa ka sa kapatid ko, tapos nakikipagkantutan sa ibang babae. Ngayon, ako pa ang multo? Tula, nakita mo na ba ang tunay na mukha ng lalaking to? Sumisigaw pa ako ng inosente dito. Naghanap pa ng masisisi. Bulag talaga ako. Nagkamali ako. Sa susunod, magkikita pa tayo sa tulay. Ayoko nang makita ka, huwag ka nang babalik. Shishi, sandali lang. Hindi totoo yan. Malaking pagkakamali lang to. Maiipaliwanag ko. Mahal? Bakit ang ingay dito? Anong nangyayari? Sino ka? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masasamang tao. Nandito lang kami para hulihin ang mga salarin. Hulihin ang kriminal. Sino ba ang kriminal? Sino pa ba ang pwedeng maging kriminal? Siyempre siya nga. Habang nanliligaw sa kapatid kong babae, habang naglolokohan kayo dito. Ano ba naman to? Huwag kang magsinungaling. Wala kaming kasalanan. Narinig mo ba, Shishi? Wala kaming kasalanan. Sige? Saan mo nakikitang mag-aamin ng pagnanakaw ang magnanakaw? Pero kapag may ebidensya na, kahit gaano katuso ang magnanakaw, kailangan niyang umamin. Anong ebidensya meron kayo? Di mo na nga kilala yung nakakita sa'yo habang naliligo. Pwede ba naming tingnan ang kwarto? Ano ang pakialam ko? Hindi naman bahay ko to. Sige, di ako naniniwala. Mabubura mo ba lahat ng ebidensya? Maganda, pero magulong babae. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit basa ang kama? Sino kayo? Ano ang pakay ninyo? Ano ang nangyari kay Shishi? Di mo na kailangan pang magpaliwanag, di ba? Lahat ng ito ay maling akala. Maaari kong ipaliwanag. Shishi, pakinggan mo ako. Huwag ka nang magsalita. Tapos na tayo. Anong ginagawa ni Shishi? Gusto mo bang maging basag ulo? Yan Hu. Alam kong kasalanan mo ito. Hindi pwedeng magsalita ng basta-basta? Huwag kang magkalat, Li Shuai. Binalaan na kita, mga taong hamak na galing probinsya. Hindi mo aabutin ang piling ng mayayaman. Huwag ka nang mabulag. At ito ang katotohanan. Parang rumaragas ang baha, hindi mo ito matatakasan. Tandaan mo ang mga salita ko. Balang araw luluhod ka sa akin. Sige, naalala ko. Gusto kong makita ang tunay na kalagayan. Ako na pinakamayaman. Luluhod sa'yo, isang hamak na trabahador lang. Maghintay ka lang. Magandang plano. Mabuhay kang maayos. Huwag mo akong biguin. Kuya, ano bang nangyayari? Mukhang kailangan kong magplano. Wala lang. Favoritismo sa pamilya. Diskriminasyon sa lipunan. Yung babae kanina. Anak siya ng pinakamayaman sa Haicheng. Nang makilala ko siya, lahat ng pamilya niya ay tutol. Pakiramdam ko'y hindi ako karapat-dapat. Laging sinisiraan ang relasyon namin. At hindi ko alam kung bakit siya napunta rito. Ganun ba? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Walang kwenta. Hindi ito madaling ipaliwanag. Ang ugat nito ay hindi pagkakaunawaan, kundi kulang ang kakayahan ko. Bakit naman? Sa tingin ko magaling ka. Bakit hindi tayo magsama? Ay, sa'yo na ba, Su? Oo. Para kang nakakabilib. Gusto kita ng ganito. Kung hindi ka ayaw, pwede tayong magsimula sa pag-ibig. Talaga? Gusto mo talagang magmahalan tayo? Ang ganda mo talaga. At malaking bahay. Ba't ko naman ayaw? Sige, maging girlfriend na kita ngayon. Magpahinga ka muna. Maliligo na ako. Hoy, Ang pogi mo. Ayos din. dahil sugo itong babae ng Black Gold Group, mga kasama ng demonyo, mas mainam na sumama ako sa kanila sa pamamagitan niya pumasok sa looban. Oh, ganun nga. Tula, pagkatapos lang mawasak si Yanhu.
at ang Black Gold Group, saka ko ipapaliwanag sa kanya. Matulog na tayo. Gusto mo ba ako? Siyempre naman. Oo. Halikan mo ako. Halika, hagkan mo ako. Hindi ako makikipagtalik sa kanya. Kung magkarelasyon tayo, pasensya na talaga kay Shishi. Nahihiya ka pa ba? Sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Anong gusto mo? Gusto kong gumawa ng electrical na panloloko. Okay lang ba sa'yo? Bakit mo gustong mandaya sa kuryente? Mahirap ako noon. Walang pera, ayaw ng pamilya ng kasintahan ko. Kung ayaw mo sa ating dalawa, wag na tayong magsama. Ayaw din kitang lokohin. Bakit niya naisip yun? Kung ayaw mo, hindi kita sinisisi. Hoy, teka. Anong problema? Sa totoo lang, kaya mo bang sabihin ng prangka na magnanakaw ka ng kuryente? Mas mabuti pa sa 90% ng lalaki. May paraan ka ba sa panloloko sa elektroniko? Wala pa, pero naniniwala akong makakahanap ako. Sa totoo lang, wala akong pake sa trabaho ng iba. Basta tratuhin mo akong maayos. Baka maipakilala rin kita sa mga paraan ng panloloko. Baka pwede rin kitang ipakilala sa mga channel ng panlolokong elektroniko. Paano? May paraan ka ba? Kilala ko ang isang manloloko sa elektroniko. Maipapakilala ko siya sa'yo. Sige. Ang galing mo talaga. Sa galing mong yan, siguradong yayaman ka. Talaga? Sige, pagbubutihan ko. Mga siraulo kayong manloloko, ipapakita ko sa inyo. Walang awang French Open, yan. Lu. Si Jilu ito. Kumusta, Lu? Jilu, ito ang boyfriend ko. Gusto niyang mandaya. Tulungan mo pa siya. Kaya mo ba? May mga bastos na nambuli sa akin dati. Siya mismo ang umalis. Medyo may talino rin siya. Kulang na lang ng isang bagay. Ano yon? Nomination. Anong nomination? May babae dyan. Araw-araw tumatawag ng pulis para habulin at patayin siya. Parang pagsuko to dahil sa 300,000 na ninakaw nila, nagpakamatay ang nanay niya sa pagtalon sa building. Nanggigil pa sila. Pinsan ba? Kumusta naman ang trabahong ito? Niloko ng mga putangin tuwang mga tao. Wasak na pamilya. Gusto ko pa ring puksain ang mga ugat. Pangkina. Paano? Natatakot ako. May hiningi si Ginoong Lu sa'yo. Oy, hindi. Paano nangyari yan yon? Imposibleng matakot dapat. Sige, gawin mo na. Ang paggawa nito ay parang pagboto na rin. Makikisama ka na lang para yumaman. Sige, salamat Ginoong Lu. Mauna ka na. Kakausapin ko ulit si Ginoong Lu. Sige. Tandaan, 24 na oras ka lang. Oh. Nagawa ko na. Embahador, di ba? Hindi. Magsisimula na ang isang nakakabilib na laro. Sobrang galing na laro. Hindi mo pa alam. Ang informer na pinapatay mo ay pinsan niya. Pagpatayin mo siya sa sariling pinsan. Hindi ba yan nakakabilib? Nakakabilib talaga to. Pagbantayan niyo siya. Tingnan natin ang gagawin niya. Ano mas mahalaga? Ang kinabukasan o ang pinsan? Oh, Kailangan kong hanapin muna ang pinsan ko. Paano haharapin ang krisis na to? Tula, nagkakamali lang kayo kagabi. Huwag mo nang ipaliwanag. May boyfriend na ako. Huwag mo nang ipaliwanag sa akin. May boyfriend na ako. Uy, alam kong inisin mo ako. Ano? Galit ako sa'yo. Akala mo karapat-dapat kang maging kantero? Kumpiyansa ako sa sarili ko. Sanay na ako sa mga handaan ng mayayaman. Gusto ko lang kumain bago kita asarin. Ang seryoso mo sa sarili mo. Alam kong hindi ka ganyang tao. Galit ka siguro sa nangyari kagabi, pero nagkataon lang talaga yon. Makinig ka sa akin. Tigil na. Kantero ka lang sa konstruksyon. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Para sa akin, walang halaga yon. Mahal, alis na tayo. Uy, ang sarap ng peach. 2 piraso nga. Masustansya rin ang mansanas. Hoy, anong magnanakaw? Hulihin mo siya para sa akin? Anong tinitingnan-tingnan mo? Tulungan mo akong hulihin? Uy, tanga ka ba? Huwag kang makialam ngayon. Sarili mo na bahala dyan. Naku, may magnanakaw sa Dongxing Road. Sundan mo agad kung saan siya tatakbo. Hulihin siya.
Anong ninakaw niya? Tol, may mga susunod na tropa sa akin. Hinto! Tigil! Pakialamero ka. Kung hindi, sisihin mo ang sarili mo. Parang hininga ng isang patay na baboy. Papatayin mo na ako. Pasensya na, nagkamali ako. Mali ako. Hindi na ako magnanakaw ulit. Hoy, ito ba? Salamat. Ako dapat ang magpapasalamat. May importante akong bagay sa pitaka ko. Kung hindi, mawawala na ito. Kaunting tulong lang. Kung okay lang sa'yo, mauna na ako. Sige, Libre kita ng hapunan. ayos lang talaga. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Hindi. Dapat ako ang manlibre. Kung hindi, pakakawalan mo magnanakaw. Okay lang. Binibini, ano gagawin sa magnanakaw? Alin kamay ang humawak ng bag ko, dalhin sa presinto. Kung mawala ako talaga, pagsisisihan mo. Pinsan, nasaan ka na ngayon? Kakalabas ko lang sa tanggapan ng kaso. Uuwi na ako. Naku, walang katapusan ng mga tawag. Bumaba ka at linisin mo siya. Pinsan, tulungan mo ako. Binubugbog na naman ako ng mga yun. Sino ang nananakit sa'yo? Mga nanggipit para di ako magsumbong. Nariyan na sila. Pinsan, saklolo. Tigil. Pinsan, gago ka. Taxi, bilisan mo. Magmadali ka sa filing office. Takbo. Umangon ka't magpatakbo. Dalawang beses akong nasaktan. Bakit hindi ka nag-iingat? Gusto mo ba uling masaktan siya? Sira na ba ang utak mo? Huwag. Tulong! Tulong! Nakikiusap ako sa inyo. Pakawalan niyo na ako. Napatay na yun na ang nanay ko. Bakit ako pa rin ang hinahabol? Pakawalan ka? Tayo ang makukulong. Akala mo katulad mong tanga kami, Kuya Wolf? Dahil hindi siya nakinig sa babala? Kung hindi, gagahasain ko na to. Hindi ba makalakad ang putang to? Huwag kang makialam. Ulitin mo ang sinabi ko sa'yo. Kung hindi, bubutasan kita ng mga mata. Hinayaan niyo ako. Huwag nang ipaglaban ang kaso. Hindi mo ba naalala? Bakit hindi mo ikwento ang kontribusyon mo? Ang patay na baboy ay di na natatakot sa apoy. Kuya Wolf, patirapain mo na yung putang yan. Lumuhod ka at aminin ang pagkakamali mo. Huwag kang luluhod. Luluhod na ako. Boss, bilisan niyo po. Sasagipin ko na yung tao. Anong tingin-tingin diyan? Nakita mo na bang pumatay ang binatilyo? Alis na tayo. Mangako ka sa akin. Tigilan na ang paghabol. Huwag nang gambalain ng amo ko. Kung hindi, lulumpuhin kita. Niloko niyo pamilya ko sa pera at pinatay ang nanay ko. Bakit ako pa rin ang ginigipit? Bakit? Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Patayin mo. Huwag. Tulong. Tigilan niyo ako. Sino? Pinsan, saklolo. Pinsan, hinango ng bayani ang dalaga. Maglakas loob kang gawin yan. Pinsan, hayaan mo silang manakit sa akin. Narito na ang pinsan. Dumating na ang oras ng kanilang kamatayan. Maglakas loob kang manakit at hawakan ang kilay namin. Alam mo ba kung sino ako? Sino iyon? Supreme Club. Mga tauhan ni Yan Xiao. Pinakamayamang binata. Si Yan Hui may kaunting kaalaman. Ang kinatawan,
ng pinakamalaking chaebol sa Haicheng. Nakakapalag kang makialam dito? Ang asong hayop na yan, huwag mo sabihing saktan ka kahit ikamatay mo pa. Paano ka nangahas gumawa niyan? Anong ginagawa? Anong gusto mo? Tauhan ako ni Yan Xiao. Papatayin ka niya. Patayin mo ako. Aray! Hindi mo pa rin ako kilala. Ang tulad naming matapat, ayaw na ayaw kong inaapi. Okay lang si Pinsan, isasama kita pabalik. Ano? Binubog niya mga tauhan ni Yanho. Iniligtas ang babaeng yon? Nagloloko ka ba? Halika. Espesyal na sugo? Anong utos ninyo? Padalhan mo ako ng 10 mamamatay tao. Gusto kong hiwain si Li Shuai ng 1,000 hiwa. Bakit? Anong ginawa niya? Sinaktan niya ang tauhan ni Yanho. Iniligtas ang babaeng yon. Mukhang hindi tapat sa atin ito. Black gold na panloloko. Gagawin ko na agad. Padala ka, binotao ngayon din. Makipaglaro ka sa akin. Tingnan natin kung sino mauubusan. Salubungin ang ama at anak. Teka muna, ako ang unang makikipag-ugnayan sa target. Maghintay ka sa madilim. Sundin mo ang utos ko. Tara na. Ayos ka lang ba? Teka sandali, gagantihan ko siya at itatapon sa ilog. Sa totoo lang, hindi kailangan ng sugo dito. Kaya na ito ng mga matatanda, iwan nyo na sa amin. Hindi mo alam. Hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Kahit ang 8 King Kong sa ilalim ni Yanho ay hindi kalaban niya. Kailangan ko ng backup kung sakali. Oo. Mukhang sila ang unang umatake. Hintayin muna ang mga tao at sasakyan sa likod. Mauna na ako. Hoy, mahal. Bakit nandito ka? Hoy, bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay ng pinsan ko para sa isang bagay. Ito ang pinsan ko. Oo, ito ang magiging hipag. Tawagin mong hipag. Matamis ang dila mong pinsan. Umuwi ka muna. May sasabihin ako sa kapatid mo. Umuwi ka muna. Lumapit ka't mag-usap tayo. Ano ang problema? Kilala mo ba ang taong pinapatay ni Jilu? Pinsan mo ba yon? Siyempre, kitang-kita sa larawan. Ngayong alam mo na. Bakit ka nakikipag-away? Nasaktan mo ang mga tauhan ni Yanho. Ilabas mo siya dyan. Ano ang utos sa akin ni Jilu? Ako na ang bahala sa kanya. Paano kung ipapatay niya ako? Sigurado ka ba dyan? Siyempre naman, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kailan mo gagawin? Mamaya na. Isasama ko ang pinsan ko sa ilog mamaya. Pagkatapos siya ay lulubog sa ilog. Siyempre kukunan ko ng litrato bago mamatay. Ibigay kay Jilu bilang patunay. Para kang maraming alam. Di mo naman talaga pinapatay ang mga tao. Ano nangyari yon? Madami lang ako pinapanood na pelikula. Sige, gawin na natin. Ayon kay Mr. Lu, basta matapos ang trabaho, magugulat ka sa biyaya. Mauna na ako. Ikaw din. Umuwi ka na. Sige. Okay. Dinadala mo ba ako sa demonyong pinuno ng Black Gold? Mag-iwan ng tagabantay at sumunod. Ang iba, umalis na kayong lahat. Pinsan. Pwede ka dito matulog ngayong gabi. Pinsan, igagawa kita ng higaan. May nakikinig sa labas. Makinig ka lang sa akin, huwag kang magtanong. Magkunwari tayong nagtatalik. Minsan-minsan, umungol ka ng 2 beses. Naiintindihan mo ba? Ganun. Nakilala ko ang Nandaya. Inutusan nila akong papatayin ka. Kung hindi kita papatayin, sila ang pupunta't papatay sa akin. Kaya dadalhin kita sa ilog. Pagpapanggap na papatayin kita nang walang makakita. Tapos tutulungan kitang itulak sa tubig. Sumisid ka sa kabilang panig ng ilog. Pumunta muna sa bahay ng kamag-anak sa probinsya. Ganun. Ako na ang bahala sa susunod. Lahat ng lalaki. Bakit ang astig niya? Ha. Pinsan, hindi ko inakalang hindi ka pa nagmahal. Huwag kang mag-alala. Pinsan, ako ang magmamahal sa iyo sa hinaharap. Sasaktan kang mabuti. Parati kong nararamdamang may mali. Tumigil ka na, tumatawag ang demonyo. Ano? Panginoong demonyo, pupunta ka rin ba sa Haicheng?
Sige, pupunta na ako. Bilisan mo. Nasa Jinlong Haizun Hotel ang demonyo. Puntahan mo agad. Hoy, pinsan. Natikman na natin ang bawal na prutas sa Hardin ng Eden. Maaari ba kitang ihatid sa ilog? Pinsan. Ikaw ba ang pinsan? Marami kang alam sa pag-ibig? Tara na. Magsisimula na. Mas seryoso ako ngayon. Itutulak kita, sisigaw ka naman. Para akong gustong pumatay sa'yo. Aray! Pinsan, bakit mo ako itinutulak? Ano bang dapat kong gawin? Hayaan kitang mamatay. Pinsan, huwag mo akong takutin. Natatakot ako kapag gabi. Takot ka, di ba? E di pumunta ka sa impyerno. Pinsan. Naayos mo na ba ang mga problema dito? Kontrolado na ang lahat. Anong ibig sabihin ng kontrolado lahat? Kamusta? Mabuti. Sasabihin ko kay Jilu agad. Sandali lang. Anong meron? Labang isang tao laban sa 8 King Kong ni Yanhu. Tutulong sana ako kay Yanhu na patayin siya. Pero nang ginawa mo, bigla niyang sinabing sasali siya sa scam sa kuryente. Ako ang nagpakilala kay Jilu. Sabi ni Jilu bigyan siya ng pagkakataong mag-nominate. Dahil na-scam ng 300,000 yuan sa kuryente ang pinsan niya, nagpakamatay ang nanay sa pagtalon. Araw-araw itong ginagawa ng pinsan ko. Sabihin ni Jilu patayin muna ang pinsan bago bumalik. Kakatawag lang niya. Sabing natapos na ang trabaho para makipagkita kay Jilu. Isang tao laban sa 8 King Kong at gustong sumali sa ating scam organization. Walang kalokohan dito. Siguro hindi. Umaasa siya sa kapatid ni Yanhu, kaya inayawan siya ng pamilya yan dahil sa kahirapan. Matindi ang pagtutol. Pero gaya ng sinabi mo, kung ordinaryong tao lang siya, paano matatalo ng isang tao ang 8 King Kong? Ang ibig sabihin ng demonyo. Nakalimutan mo ba ang tunay na dahilan kung bakit kita pinaunta sa Haicheng? Undercover siya ng Secret Service? Hindi sigurado pero posible. Pero kung undercover nga siya, paano niya papatayin ang sariling pinsan? Nakita mo bang mismong pumatay siya? Magpapatawag ako ng bantay. Sabi nakita daw niyang ginawa. Papuntahin mo na siya. Nagtago ako para malaman kung tao o multo. Opo, kamusta? Naku po, nasa Jinlong Haizun Hotel kami ni Jilu. Pumunta ka na ngayon. Darating na siya. Kung ito ay isang python, maaari itong muling gamitin. Kung may anumang abnormalidad, pagkamatay agad, magkabit ng surveillance video sa kwartong ito. Tiningnan ko sa dilim ang kanyang balak. Mahal, nandito ka na pala. Jilu, Paano mo nakuha ang nominasyon? siyempre. Halika. Anong nangyari sa bangkay? Nalubog ito sa ilog nang walang masyadong paggamot. Hindi mo ba ito makita? Marami ka bang karanasan? Sabihin mo ang totoo, hindi rin naman ako mabuting tao. Nakihalubilo na rin ako noon, tapos tumigil na. Pero hindi ko nakalimutan ang mga dating kasanayan. Lumabas ka bilang ako mamaya. Biglaan niyang inihayag na siya ay isang tolerance undercover. Tingnan mo ang kanyang reaksyon. Jilu, pwede na ba ako sumali sa organisasyon? Hindi. Salubungin ang demonyo. Kilalanin ang demonyo. Ano bang ginagawa ng demonyo? Panginoong demonyo, ngunit ang pinuno ng pinakamalaking organisasyon, magkita tayo ulit. Harapin mo ang demonyo. Panginoong demonyo, sabi mo nga di siya pwedeng sumali sa atin. Bakit naman? Dahil siya'y isang tik-tik ng Secret Service. Anong tik-tik? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Huwag kang magkunwaring naguguluhan. Isang ordinaryong tao, imposibleng talunin ang 8 King Kong, lalong hindi makakagawa. Patayin ang pinsan mo. Nagpapanggap ka? Anong tik-tik ng Secret Service ang sinasabi mo? Dapat mabuting tao yon. Sinong papatay sa sariling pinsan? Pinagmamasdan pa rin siya ng demonyo. Ibig sabihing malaking isda itong taong to. Sir, hindi ba may ipinadala kayong tagabantay? Nakita niyo bang pumatay siya ng sariling kamay? Tawagin yung nagbabantay sa kanyang tao at tanungin, oo, kailangan natin ng ebidensya. Tawagin ang nagbabantay sa iyo. Opo. Lumapit ka rito. Kung tunay kang tik-tik,
Mabuti pang aminin mo na. Kung hindi, magdudusa ka sa Panginoong demonyo. Wala akong kilala sa inyo. Nagkataon lang tayong nagkita. Kanino ba ako dapat umasa? Pero ang isang ordinaryong tao, paano ka naging ganito kalmado't makatwiran? Kung magpapanik ako, sasabihin niyong may multo ako. Mali na naman ako sa inyo. Maaring ipakita mo ang iyong kamay? Sa iyong metacarpal joint, may cocoon sa pulp ng iyong daliri. Bakit madalas kang naglalaro ng baril? Paano mangyayari yun? Saan makakapaglaro ng baril ang ordinaryong tao? Mga bato ang hawak ko para sanayin ang kapit ng kamay. Kilalanin ang mga boss? Kilala mo ba siya? Oo, sinusundan ko siya kagabi. Ulitin mo ang eksena ng pagsunod sa kanya. Ano ang nangyari sa kanya kagabi? At sa pinsan niya, may nangyaring hindi maipaliwanag sa bahay. Kaya dinala niya ang pinsan sa ilog. Ipinatumba ang pinsan sa lupa. Ano nangyari sa pinsan niya? Natakot ako at sinabing hindi ito biro. Ano ba ang ginagawa mo? Sinabi niyang kung natatakot ka, di magpakamatay ka. Pinatay niya ang pinsan niya. Tinapon sa ilog. May nakita ka bang bangkay sa ilog? Pagkatapos lumapit siya sa akin. Natatakot ako bago niya malaman at umalis. Ang demonyo ay maayos. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Papasukin muna sa organisasyon. Humanap ng pagkakataong ipadala sa hangganan. Sige. Umuwi ka na at maghintay ng abiso. Oh? Maaring lumitaw na si Chief Big Fish. Kapitan, ang malaking isda ay posibleng lumitaw na... Maganda. Kailangan bang isara ang lambat? Huwag magmadali. Hindi pa lubos na sigurado kung talagang malaking isda. Mapanlin lang ang malalaking isda. Nagpapalit ng anyo. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya. Siguraduhing tunay na malaking isda. Kung maliliit lang ang mahuli, maaaring umatras ang ahas. Sige, ikaw ang masusunod. Handa na ang lahat dito sa amin. Sige. Magpadala ka ng tao para ma-access ang CCTV ng Jinhai Longzun Hotel. Ilock ang 4 na tao sa Silid 6. Imbestigahan ang impormasyon ng lahat dito. Baka mahanap natin ang leader ng Black Gold dito. Mensahe ng demonyo. Aayusin ko na agad. Ay, Wang Zixiong. mga dukhang estudyante. Ang tagal nating hindi nagkita? Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Hindi. Kakasal lang sa school flower. Maghahanda para sa kasal sa Samakalawa. Anong meron? Pumunta ka para sa inuman sa kasal. Mahal, kanino ka nakikipag-usap? Nandito ka pala, Shishi. Ikaw pala. Oo. Anong problema? Paano kayo nagkakilala? Bihira talaga. Siya yung sinasabi ko sa'yo, ang palakang gustong kumain ng karne ng sisne, ex-boyfriend na pinalayas ko. Ano? Siya yun. Buti na lang inanyayahan ko siya sa kasal. Sa tingin ko okay lang. Sabihin mong umalis siya. Huwag mo siyang papuntahin. Dapat niyang makita ang kaligayahan kung magkasama tayo. Anong lakas ng loob mong pumunta? Hindi ito ang iniisip mo. Wala talaga akong pagsisisi para sa'yo. Tingnan mo. Pinipilit pa niyang iligtas ang mukha niya. Sabi ko na nga ba, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi mo karapat-dapat ang presensya ko sa buhay mo. Pwedeng painumin kita ng alak sa kasal ko. Itinuturing na kitang kapwa-tao. Sabihin mo lang kung darating ka sa kasal ko o hindi. Tula, ang kasal namin ay pagtitipon ng mga sikat sa buong lungsod. Naimbitahan pa ng tatay mo ang mga VIP na dumalo. Paano maglakas loob ang mahirap nating kaklase na dumalo? Tumigil ka na. Darating ako. Hinihintay ko lang ang salita mo. Oo nga pala, naalala ko nung nag-aaral pa tayo. Mahirap pamilya mo at hindi kayang magbayad ng matrikula. Nag-ambag ako ng 10 yuan para sa klase natin. 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo kailangang paramihin ng 10 beses? Kahit magpakabait ka pa. Binibigyan kita ng 100 beses. 1,000. Hintayin mo, bukas ako darating. Sige na. Hintayin natin siyang pumunta bukas. Mapapahiya ka lang. Seremonya ng pamilya Zhang, 5,000. Chairperson, Wang 10,000. Li Shuai, 20,000. Li Shuai, Paano ka naglakas loob na pumunta? sinabi ko nang pupunta talaga ako. Panoorin mong pakasalan ko ang babaeng gusto mo. Hindi ka nagagalit? Hindi ako dapat ang masamahan ng loob. Ano daw?
Hindi ikaw ang naghihirap. Anong ibig mong sabihin? Sinipa kita? Ano pa ba ang ipagsisis ko? Naaalala kong sinabi mong laging maniniwala sa akin. Naaalala ko rin iyon. Iniwan mo ang pamilya ko dahil sa akin. Kaya sinaksak ko ang sarili ko para sa iyo. Ang lalaking akala ko nagpakamatay para sa iyo, maniniwala ka ng walang pasubali habang buhay. Ngayon sobrang nabigo na kita. Huwag ka nang magsalita. Lumipas na ang nakaraan. Huwag mo akong pakitang mababaw na alaala. Ngayon magiging nobya na ako ng iba at mawawala mo ako magpakailanman. Wala ka nang magagawa. Ang galing naman. Sana totoo ang sinasabi mo. Oo, kung ano ang sabihin mo. Hindi si Li Shuai. Naiintindihan ko ang gusto mo. Gusto mong agawin ang nobya ko sa kasalan? Hindi. Ayaw ko na sa babaeng ito dahil marumi ang tulad mong basura. Mukhang mahirap ka lang na estudyante, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo na ring isipang makipag-away sa akin. Mga langgam na tulad mo nakakahiya lang. Hindi kita papanaluhin ngayon. Hindi ako si Wang Zixiong. Maglakas loob kang gumulo sa kasalan ko. Yung guwardiya patabugin nyo ito. At iba pa. Kuya Tiger. Li Shun, alam mong kukunin ko buhay mo. Ngayon ikaw mismo ang nagdala sa akin. Kaya pala ganito. Nakalimutan mo na yung paghampas ko sa iyo noon? Baka hindi mo pa alam dati gaano nakalakas ang taong nagtataguyod sa angkanyan. Sapat para gumalaw ng bahagya, 2 daliri lang kayang pumatay sa'yo. Siya kaya ang puno ng Black Gold Organization na si Lord Devil? Espesyal na sugo? Paano mo nalaman? Ano? Kasapi rin ako sa Black Gold Organization. At kasama ko pa rin ang sugo. Puntahan natin ang demonyo. Talagang imposible. Basura ka ng lipunan. Paano ka makakasali sa Black Gold Organization? Makikilala mo rin ang leader? Ano ang Black Gold Organization? Oo. Pinakamalakas na grupong iligal sa mundo? Nagmamayabang lang yan. Nakalimutan na ba ninyo? Isang mahirap na estudyante lang yan? Paano siya makakasali sa pinakamalakas na grupo? Tama, anong uri ng tao siya? Malamang walang gustong magbuhat ng ladrilyo? Gusto ko rin sumali sa pinakamalakas na grupo. Mga bulag kayong lahat. Naalala ko sinabi mo, kinamumuhian mo ang mga iligal na grupo. Ayaw mo sa pananakot sa mahihina. Ngayon, ipinagmamalaki mo ito. Ang ambisyon mo, nasaan ang prinsipyo mo? Ang ambisyon ko, dito makikita ang prinsipyo ko. Sige Li Shuai, huwag kang magmagandang here. Paulit-ulit mo akong inapi, ang nanakit sa akin. Ngayon, gagulo ka pa sa kasal ng kapatid ko. Kung hindi kita papatayin ngayon, di ako si Yanhu. Mabuting araw po. Sugo, nandito na naman ang salot. Baka hindi kayanin ng mga tauhan ko. Gaano katagal ba? Sige, nauunawaan ko. Hoy, sinabi ko na to, huwag kang padalos-dalos. Anong gusto mo? Sasabihin ko sa'yo, pagalitin mo ang pamilya yan sa Haicheng. Mamamatay kang kahabag-habag. Di mo alam. Ayoko sa mga nananakot. Mangahas kang hawakan kapatid ko. Hayaan mo siyang hawakan ako. Di ako pinahintulutang hawakan siya. Yan, Shishi. Nabuksan talaga ang mata ko sa pananaw mo. Mas maganda ba ang pananaw mo? Di tayo mapaghihiwalay. Ayoko nang magsalita. Ito ay tungkol sa akin. At Yanhu, umalis ka sa daan. Ayoko kang saktan. Ang lakas ng loob mo. Karapat-dapat ka bang maging yan? Nay, nandito ka pala. Ngayon makikita mo na ang tunay na ugali nito. Kitang-kita ko na. Nang iwan mo pamilya mo para sa kanya. Tinalikuran ng yaman at karangalan. Tumakas ka kasama niya. Anong ginawa niya para sa'yo? Tumigil ka, nasusuka na ako kapag nababanggit siya. Sana namatay na lang siya. Gusto mo ba talaga siyang mamatay? Oo, sana mawasak siya. Madurog ang bangkay niya. Tutulungan kita ngayon? Ngayon, naaalala mo nang ipagkatiwala ko sa'yo ang anak ko? Anong sinabi mo? Naalala mo nung ipinagkatiwala ko ang anak kong babae sa'yo? Ano ang sinabi mo? Wala akong naramdamang pagsisisi para sa kanya. Ano daw? Walang pagsisisi para sa kanya? Ibinigay ko lang sa'yo ang anak ko. Agad kang sumiping sa ibang babae ng mabilisan. May mukha ka pang sabihing, wala kang dapat ikahiya. Ang sinabi mo ay hindi totoo. Hindi totoo? Ano naman ang totoo? Gusto mong malaman ang katotohanan. Tanungin mo ang iyong magaling na anak. May alam ka ba? Wala akong alam, nanay. Ang alam ko lang ay nahuli siyang nakahiga. Hindi mo ba aminin? Kaya ang katotohanan ay nakita mo siyang kasama ng ibang babae. Oo, nanay. Ito ang nasaksihan naming magkapatid. Ano pa ang masasabi mo? Pagkatapos ay pinigilan niya ako. Binanatan niya ako. Oy, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba ang pinagsasasabi mo? Sobra na ang kahihiyan na nangyari. Nagpapanggap kapat nangangatwiran. Pinaputol ni nanay ang kamay at paa niya't pinalayas. Nakakadiring tingnan. Kasalan ko ngayon kay Zixiong. Ayokong madumihan ng basurang ito. Sige. Kahit may kakayahan ka, ipapakita ko sa'yo ngayon ano ang tunay na dalubhasa. Kanino ka pupunta? Nakuha ko na. Pigilan mo ako.
Sino yun? Galing siya sa grupo natin. Hindi ka makagagalaw? Grupo nyo? Anong grupo mo? Grupong itim na ginto. Narinig mo na ba yon? Kaya pala ang yabang mo? Kamay ng Diyos pala ang grupong ito, grupong itim na ginto. Wala akong pakialam sa grupo mo, sa Haicheng, sa teritoryo ko. Kahit dragon, tatalupangad sa akin. Ang tigre, magpapakumbaba sa akin. Talaga? Mukhang hahawakan mo ako. Ang sugo, di alam ng nanay ko na sinisimulan mo ako. Inay, di mo kilala ang itim na ginto. Kahit si Amang Langit mismo, di ako titigil lipulin kayong basura. Naalala ko na kasama mo siya nung gabing yun, nakakahiya. Ikaw pala, walang hiya ka, nakikikuba ka sa kasal ng iba? Lakas ng loob mong saktan ako, wag mong sabihing paluin ka, pwede kitang patayin. Ang espesyal na sugo. Ang espesyal na sugo. Pakiusap. Ignorante lang ang nanay ko. Huwag mo siyang tutularan. Yan Hu, humanda ka. Ipapaalala ko kay Jo Hongyu, ang kapangyarihan sa Haicheng. Ibaba mo siya para sa akin. Nanay, tumigil ka na sa pagpapaputok at mas lalo pang lumala. Bakit ka sumasama sa kalaban? Nanay, hindi mo alam ang kapangyarihan ng Black Gold Group. May malaking mangyayari. Walang kwenta. Alam mo na, ilang taon na akong namamahala sa Haicheng, ilang buhay at kamatayan na ang nadaanan ko. Ikaw ang takot, hindi ako takot. Huwag kang mag-alala, anak. Itong mga putang inang babae, inayos ko na para sa'yo ngayon. Aksyon agad. Tumulong ka. Ano na, puta? Tigilan mo ang kayabangan. Nangahas kang hamakin ng Black Gold Group. Mamamatay kang kahabag-habag. Matigas pa rin ang ulo. Bakit ganito ang pagbugbog sa babae mo? Hindi ka makapagsaklolo. Sabi ko na, nadaya ako. Wala akong kasalanan sa kanya. Patay na patay pa rin. Matigas ang bunganga. Akala mo mapanlilin lang ka pa sa tiwala ng anak ko? Huwag kang mangarap. Kahit mag-isa habang buhay, hindi ko na to matitiis. Halatang halata ang kabulukan. Pwede bang gumamit ka ng utak? Bakit ako kasama niya? Kapatid mo ang nagdala sa'yo dito at malapit ang kapatid mo sa kanya. Li Shuai, ano pang ginagawa mo? Ano pa ang pinag-uusapan nyo? Bilisan mo at iligtas mo ako. Ang kagalang-galang na espesyal na sugo. Ang dalawang bodyguard na ito ay pang-top na tagapagbantay. Halos kasing galing mo na ako. Paano ko sila matatalo? Mas mainam na tawagin mo na ang Diablo para sumaklolo. Samantalahin mo na itong pagkakataon para tawagin ang Diablo. Sakupin ang lahat. Sige, tatawagin ko na ang Diablo. Nanay, malaking usapin ito. Dumating na ang Diablo. Panginoong Diablo, anong kumakain ng tao? Nanay, hindi mo alam. Ang Diablong ito ang utak ng Black Gold Group. Kamay at mata, hindi matatalo. Isang kisap mata lang. Mawawala ang pamilya yan. Dapat mong agad na humingi ng tawad sa sugo. Tulad ng sinabi ko, gaano man kalakas ang Black Gold Group, pagdating sa Haicheng, dapat ka ring lumuhod para sa akin. Nanay, ang Black Gold Group ay hindi simpleng ilegal na grupo. Napakalawak ng kanilang negosyo. Pati mga panlolokong pang-internasyonal. Isa lang yan sa kanilang mga negosyo. Ang online scam. Alam mo kung gaano kakilabot? Ang Black Gold Group ay may online scam ring negosyo. Oo, kaya huwag mong duda ang kanilang kapangyarihan. Parang manok lang sa kanila ang pumatay ng tao. Tama na. Salungat ang pamilya yan sa online scam. Kung siya ay isang online scammer, gusto ko siyang arestuhin. Mas kasuklam-suklam ka pala kaysa inakala ko. Mandurugas ka pala. Ano naman ngayon? Nabulag ako noon. Gusto ko talaga sa'yo. At labanan ng pamilya para sa'yo. Hindi ka nabulag noon. Lahat ng mabuti sa akin ay totoo. Pero nang iwan mo ako para sa mayamang walang kwentang ito, ngayon talaga kang bulag. Putang ina, Li Shuai. Ano ba yung pinagsasabi mo? Gagantihan kita? Sinong nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Mag-uutos ka pa dito sa akin. Kawalang hiyaan. Hinayang manapak ng nobyo ko. Ma, pag-uwi niyo basagin ang mga paa at kamay. Tapos itapon. Sige, ma, tulungan ko kayo. Ako na ang bahala. Oh. Kahit tila apoy at tubig tayo ngayon, pero naaalala ko noon, ayoko sanang mag-away pa tayo. Paalisin mo na ang mga tauhan mo. Ayokong mapahiya ka. Ha? Takot. Nakikiusap. Nagpapapogi pa. Huwag nang magpanggap sa ganyang lalaki. Dapat maging malupit. Dapat hindi na siya muling makakataas ng ulo. Huwag magpadala sa awa. Gawin mo na. Retiradong henyo ng mga mersenaryo ito. Paano ako matatalo sa'yo? Li Shuai, ang galing mo talaga. Bilisan mo turuan ng matandang ito.
Di Shuai, ang galing mo. Turuan mo nga ako ng leksyon sa matandang to. Bigyan mo ulit ako. Oo. Paano ito nangyari? Mahal kong kinuha silang dalawa. Dakilang eksperto. Paano kita matatalo? Tumigil ka, sapagkat siya'y lagpas sa iyong imahinasyon. Sino ka? Anong ginagawa mo? Panginoong demonyo, parusahan mo na ang lason nitong babae. Nirespeto ba tayong Black Gold Gang? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Huwag kang mag-alala, mamamatay siya. May mahalaga muna akong gagawin. Kasuklam-suklam. Anong grupo ba kayo? Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Dinambong ninyo ang kasal ng anak ko, may baril pa. Alam kong ika'y pinakamakisig sa balat lupa, pero hindi mo alam na sa panlolokot pagpatay ako bihasa. Lahat ng kasamaan, wala ang lakas mo sa akin. Mas mabuti pang umalis na kayo rito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit mo ako ginagambala? Kung may lakas ka, harapin mo ako, wag mo siyang galawin. Pakawalan mo siya. Maglaro tayo ng isang laro. Isa lang sa inyong mag-ina ang mabubuhay. Simulan ninyong maghubad ngayon. Ang unang makahubad ay mabubuhay. Panginoong demonyo, ako'y tapat na miyembro ng Black Gold Group. Maaari bang patawarin ang pamilya ko? Nakalimutan mo na ba ang mga utos ng Black Gold? Nagtatraitor ka ba sa akin? Pamilya ko pa rin sila? Eh ano naman? Pag-usapan pa ba ang damdamin sa panloloko sa kuryente? Umalis ka na. Ubarin mo na para sa akin. Kung hindi, patayin ng walang awa. Sige. May naalala akong mas masaya. Bagong miyembro ka ng Black Gold, hindi ba? Sige. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Ubarin mo na ngayon. Ang unang matapos ay mabubuhay. Kung hindi, huwag kang makialam. Sir, Opo. bilisan mo. Gusto mo bang magtaksil sa samahan? Walang kwenta ka, gago. Nabulag ako. Bakit pa kita minahal nun? Walang kwentang hayop ka. Nagbulag-bulagan talaga ako. Paano ako nagkagusto sa'yo? Nakakabilib. Lalong gumaganda ang laro. Ayan, bibigyan kita ng mga baril. Kung hindi sumunod, patayin na yun na. Tol, babalik din sa akin ang lahat. Pinaghubad mo ang nanay at kapatid ko sa baril. Tao ka man, tumahimik ka na. Huwag mo akong guilt-tripping dyan. Malaki ang maitutulong mo sa samahan. Malaking karangalan. Yan, Yan ho. Nawalan ka na ba ng dignidad? inay. Wala na akong pagmamataas. Ginagawa ko to para sa kaligtasan natin. Sinabihan na kita na huwag guluhin ang sindikato. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Wala nang natira. Sige, simula na ng laro. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi pa siya maghuhubad, barilin niyo na ako. Patayin niyo na. Ako na ang bahala. Nung iniuutos mo sa akin, akala mo masusupil mo ako? Di Shuai, ano ang ginagawa mo? Wala lang. Pinaputukan nila ako ng baril. Siyempre, binalikan ko rin. Di Shuai, nawawala ka na sa isip? Siya ang makapangyarihan dito? Iuutos ko na ibaba mo ang baril, lumuhod ka at humingi ng tawad. Masyado kang inosente. Adi Fox, akala mo talaga isda ako sa palanggana mo. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang codename ko? Hindi ko alam. Akala mo na itabon ninyo ni Yanhu ako ng gabing yon? Wala akong alam? Akala mo maluloko ako ng mga pakulo nyo? Binibilang ko lang. Sinamantala kong lumapit sa'yo. Gamitin mo ako? Anong ibig mong sabihin? Ginagamit ka lang niya para makatago sa Black Gold Group. Ano? Siya pala'y tik-tik. Ano sa palagay mo? Isang ordinaryong tao. Bakit ganyan ang kakayahan mo at matibay ang loob mo? Baka naman. Siya ang tik-tik mula Jinghai na pumunta sa Haicheng, hari ng mga ahente. Oo, siya ang nag-iisang nagpatumba kay Junichiro Koizumi na leader ng grupo ng terorista. Nakikipagsabwatan sa mga sindikato, ang misteryosong ahenteng may codename na Beheading. Hindi namin inasahang mahuhuli namin siya. Malaki ang kikitain natin ngayon. Ano? Tik-tik pala siya. Maaring advanced hunter, nagpapanggap silang biktima. Hari ng mga ahenteng pinugutan. Matagal nang gustuhin ng mga terorista. Alam kong nilapitan mo ako sa Haicheng. Pero ako naman ang huhuli sa'yo. Tatakas ako sa dagat pagkatapos kitang patayin. Hindi mo ba nakikita? Pagpatay sa'yo, lulusob ako sa dagat. Di mo ba ito nakikita? Patayin mo ko't magkontrabando sa dagat. Tama. Naghihintay na ang barko sa hangganan. Patayin ka lang. Magiging alamat ako, Diyos ng mga sindikato sa buong mundo. Sayang di mo makikita ang kasikatan ko. Magandang plano yan, pero may dalawang katotohanan ako. Anong dalawa? Una, di mo ako mapapatay. Pangalawa, di ka makakaalis. Talaga? Sino nagbigay ng tapang mo? Alam mo lang ako'y hari ng mga espiya. Di mo alam kapangyarihan ng tunay na hari, kaya kitang patayin ng parang pitas ng itlog. Ganon? Subukan mong putukan ako, tingnan natin ang gagawin mo. Talagang demonyo ka?
Di ako nanginginig kahit tutukan ng baril. Di siya nanginginig. Dahil yung baril na binigay niya sa'yo, walang lamang bala, panakot lang sa'yo. Kaya tinutukan ko siya, di man lang siya nanginig. Nalaman mo rin pala. Nakita mo. Anong lakas ng loob mong kausapin ako? Bakit di ka lumuhod sa harap ko? Lumuhod ka at ipapakita ko sino ang tunay na hari ng mga espiya. Hoy, Huwag kang gagalaw. Tigil. Bitawan ng demonyo. Maingay. At ngayon akala mo mapapatay mo ako? Makakalusot ka pa ba? isang baril lang ang nakatutok sa akin. Marami akong baril na nakatutok sa iyo. Hindi ka naging sundalo kailanman? Walang espesyal na pagsasanay. May mga bagay kang hindi nalalaman. Anong problema? Iba ang lakas ng baril sa iba't ibang kamay. Nakatutok ka pa rin ba ng baril sa akin ngayon? Tao ka ba o multo? Pasensya. Nakatago ako. Lumuhod at hawakan ang ulo. Pare, hindi ka katumbas ng libu-libong dolyares na ito. Hindi ko alam. Bibigyan kita ng 100 milyon kung gagawin mo ito. Ipapangako kung papakainin kita ng maanghang at mababaw. Sa tingin mo nabibili ng pera ang karangalan? Pare, kumalma ka. Ang totoo mo talaga. Tumango ka lang, bibigyan na kita agad ng 100 milyon. Isang kasuklam-suklam na kriminal na tulad mo, nagpabangkarote ng ibang tao, sira ang pamilya. Isang hiling lang ang meron ako. Iyan ay ang isailalim ka sa batas. Ikulong ka, dalhin ka sa execution ground para kumain ng bala. Halika rito, lumuhod at maghintay ng pag-aresto. Pogi, sang-ayon ako na pakasalan ka ng kapatid ko. Hindi mo ako mahuhuli. Huwag mo akong hulihin. Naisabi ko na sa'yo, sa huli luluhod ka rin sa harap ko. Maniwala ka. Naniniwala nakaluhod ako at nagmamakaawa. Nakaluhod na ako sa pagmamakaawa. Bulag ako noon. Di ko alam na hari ka ng mga espiya. Payag na ako na pakasalan ka ng kapatid ko. Huwag mo akong hulihin. Nilabag mo ang batas sa pandaraya. Kahit bayaw kita, di kita maililigtas. Maghintay sa hatol. Tapos na. Kunin mo na ang lambat. Ate ina, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Ayoko mahuli. Akala ko naglalaro ka lang sa ilalim. Di ko inakalang kasabwat ka ng sindikato. Nararapat sa'yo. Huwag kang gagalaw. Sir? Demonyo ang lalaking ito. Mga tauhan lang ito, dalhin niyo. Oh, dalhin niyo lahat. Li Shuai, ano ang problema? Pasensya, di ko alam na tiktik ka. Akala ko ayos lang yung bagay na yon. Tapos na ang lahat. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ang mabuting kabayo'y di tumitingin sa likod. Ang mabuting tao ay mas hindi ko yata ito makakalimutan. Ang ayaw mong aminin. Hindi tayo karapat-dapat. Galit lang ang nasabi ko noon. Hindi ko minaliit ang pagkatao mo. Wala nang saysay yan. Dahil nadumihan ka ni Wang Zixyong, bumaba na ang halaga mo. Sinabihan na kitang bumalik pero bulag ka sa takot. Di na tayo makakabalik. Paalam na nga. Maging masaya ka. Li Shuai,